Healthy morning sa inyong lahat. Aida Gonzalez po ang makakasama nyo sa Embahada ng Kalusugan. Welcome po sa pinakabago, naiiba at nag-iisang health and lifestyle show sa bansa at sa Asia. Ito ang Health TV Embassy. Natural treatment, holistic cleansing, one of the ways to go for healing. Detox, toxins is a flushing, natural method is now the in thing. Kung malinis sa bituka, lilinis ang dugo. Kung malinis ang dugo, healthy ka sigurado. PESOS ang target dito, yan ang gagamutin sa bawat tao. Physical, emotional, social, occupational, don't forget they heal the spiritual. Always remember that health is wealth. Health TV Embassy, your passport to good health. Para makumpleto na po ang aming wellness tambayan ng bayan, tawagin ko ng special co-host ko ngayong umaga, ang gwapong-gwapo, hinahabol ng marami pero hindi mahabol. Pero nahabol namin dito sa Health TV Embassy, ang alternative medicine practitioner at ang aming lifestyle attaché, Doc Haris Acero. Doc Haris, good morning! Good morning, partner, at good morning sa lahat ng ating mga televiewers. Pero ito, partner, ang dami mong sinabi sa akin kanina. Pero alam niyo po ba, partner, no? Itong aking partner habang tumatagal, mas lalo nagiging blooming. Nako, gusto ko yan. Ano bang secret na ating partner? Malalaman natin mamaya yan. Kasi in connection naman natin pag-uusapan din mamaya sa mga tungkol sa kababaihan. Yes, breast cancer ito. Doc. So hormonal din ang pag-uusapan natin. At sigurado, marami ka na namang maishishare na information tungkol dito. At syempre po, ito pang reason kung bakit po blooming ang ating partner, because of the hormones. At bago natin ituloy-tuloy, Doc Haris, ang usapin tungkol sa breast cancer, silipin muna natin ang mga tampok dito sa ating Embahada ng Kalusugan. Pilipinas, may pinakamataas na kaso ng breast cancer sa Asia. Mga simptomas at kung paano maagapan ng sakit na breast cancer, alamin. Patak at haplos na pwede raw makatulong sa paggamot ng cancer, tulad ng sa suso ng babae, ilalantad. At maki-harvest din sa gulay in the city na aming papasyalan. Tutukan din ang pinakamodernong pagkatas sa prutas at gulay nang hindi nababawasan ang mga bitaminang taglay ng mga ito. Sa segment na Tale of Survivor, himayin at namnamin ang kwento sa likod ng isang breast cancer survivor sa loob ng 19 years. Pero ngayon, still alive and kicking and very much in love. Kung saan, alamin. At huwag palalampasin ang operasyon na sinasabing hindi isinasagawa ng isang doktor sa isang ospital. At syempre lahat ng yaan, ibibida ngayon na dito sa Health TV Embassy. Breast cancer, ito Doc yung ating tampok na usapin ngayong umagang ito. Batay dito sa nababasa ko, sinasabing ito raw breast cancer, naungusan din nito yung lung cancer na isa sa pangunahing dahilan ng mga ikinamamatay ng mga Pilipina. At batay nga din sa nabasa ko, isa sa bawat 13 Pilipina ay pwede nang magkaroon ng sakit na breast cancer. Totoo ba ito, Doc? Well, alam mo kasi dyan, partner, no? Malaki na ang pinagkaiba ng lifestyle ng mga kababaihan ngayon. Pero syempre, papasok din dito yung genes na tinatawag natin sa lahi nila kung nagkaroon ba ng cancer. O kaya naman yung lifestyle. Syempre, alam mo, partner, nakakalungkot dati mga kababaihan, halos hindi naninigarilyo. Pero ngayon, pumapantay sila sa kalalakihan doon sa bisyong paninigarilyo at pag-inom ng alak. At syempre, papasok din dito yung lack of exercise at yung diet, mga pagkain, mga masasarap na pagkain at ang nakakalungkot, walang disiplina sa pagkain. Ayan po, napakarami po mga factors na pwede po nga maka-apekto at maging mag-lead on sa pagkakaroon ng breast cancer. Pero syempre, may mga solusyon tayo dyan. May mga prevention naman din tayo dyan. So, ibig mo sabihin, yung katulad ko na isang babae, yung mga nandyan nanonood sa atin, pwede naman pala, or malaki ang tsansa na hindi mapabilang dito sa isa sa bawat 13 Pilipina na pwede magkaroon ng breast cancer. Tama ka dyan, partner. No? Dito naman papasok yung tinatawag nating prevention is better than cure. So, kung gusto niyo po makaiwas sa breast cancer, ngayon pa lang po, baguhin niyo po yung mga lifestyle po ninyo. At syempre, disiplinahin po natin yung ating bibig. Ay mga kababayan, kakakain ng mga masasarap, dapat po nating iwasan. At syempre naman, partner, no, importante din na dapat regularly ay nagpapacheck po kayo sa inyong mga doktor nang malaman kung meron na bang mga developing o kaya mga bukol-bukol na bang namumuo sa inyong mga breast. Okay, Doc. So, para dagdagan pa po ang mga impormasyon na ibinahagi na sa atin ni Doc Haris, nagkonsulta po tayo sa isang eksperto para ipaliwanag pa rin ang hinggil dito sa breast cancer. Ang
Pilipinas ang number 1 na may malaking bilang ng kaso ng breast cancer sa Asia. 3 out of 100 Filipino women ang nagkakaroon ng cancer sa suso. Ito ay bago umidad ng 75. 1 out of 100 ang namamatay sa sakit na ito. At sa mundo, pang-11 tayo sa sakit na ito. Ayon sa Philippine Breast Cancer Society, ang chances ng pagkakaroon ng breast cancer ng mga babae ay 1 in every 13. Babae man o lalaki, pwedeng magkaroon ng breast cancer. Pero karamihan ng kaso ay mga kababaihan ang natatamaan ng sakit na ito. Pinaka-common na cancer sa mga babae. Although pwede ring magkaroon ng breast cancer ang lalaki. Although hindi siya common. As of now, wala pa rin tayong alam kung ano yung definite cause ng breast cancer. Although meron tayong alam na mga risk factors na mag-i-increase ng probability na kung paano magkakaroon ng breast cancer sa isang babae. Ang cancer sa suso ang pangunahing uri ng cancer sa babae sa ating bansa. Ayon pa sa Breast Cancer Society of Manila, ang Pilipinas ang pinakamaraming kaso ng breast cancer sa buong Asia. Noong 1998, tinatayang umabot sa halos 10,000 ang bagong kaso ng cancer sa suso at mahigit 3,000 naman ang namatay sa sakit na ito. Narito ang ilan ng mga signs and symptoms na hindi dapat ipagwalang bahala. Well, ang most usual symptom ng breast cancer is may bukol sa breast. So, yun ang pinaka-common. And usually ito hindi masakit. So, minsan yung ibang pasyente, hindi nila pinapansin hanggang sa lumaki na to. And after some time, sumasakit din to. And yung mga grabing kaso, nagsusugat na rin yung breast nila. Iminumungkahi din ng mga doktor ang pagsuri ng madalas sa inyong mga suso. Ginagawa ito pagkatapos ng regla sapagkat sa panahon na ito sinasabing physiologically less active ang mga suso. Madaling ma-detect sa panahong ito kung mayroong pagbabago o pagkakaibang abnormalidad sa mga suso. Dapat tingnan ng mga sumusunod: bukol, pagbabago sa hugis ng suso, anyo ng utong, rashes sa paligid ng utong, at kulay ng mga suso. Dapat ding suriin kung mayroong pagdurugo o abnormal na discharge sa mga utong. Siyempre, kailangan magpatingin agad sila sa doktor. Although ngayon, pinopropose din namin na pagdating ng 40 years old ng babae, pwede na silang mag-start na magpa-screen. Usually, ang pang-screen na ginagamit namin is mammography. So, dito, nade-detect na yung breast cancer maski hindi pa siya bukol. Hindi dapat ipagwalang bahala ang mga sintomas na ito. Katulad nga ng laging sinasabi ng mga espesyalista, prevention is better than cure, or education is better than cure. Pero kung sakaling na-detect na meron ng bukol, huwag nang mag-atubili na magtanong sa mga organisasyon ng Breast Cancer Society para mas mabigyan ng agarang lunas at para na rin magkaroon ng dagdag na kaalaman para malabanan ang dumapong sakit na ito. Na tayong mga ways to manage breast cancer. Yung mga early stages, especially mga stage 1 and stage 2 breast cancer, yung probability ng cure nandun na. So, kaya lang, pagka nag-stage 3 na yan o stage 4, syempre, mas mahirap na siyang gamutin. Maaaring maiwasang mangyari sa kanser sa suso sa pamamagitan ng mga sumusunod. Pagpapalakas ng resistensya sa pamamagitan ng pagkain ng maraming gulay at prutas. Pag-iwas sa paninigarilyo at labis na pag-inom ng alak. Pagkain ng matatabang pagkain. Napaka-importante na ma-check up kayo early basta may naramdaman kayong hindi natural sa inyong breast. Kasi nga, unang-una, ang sabi ko, pag na-diagnose natin yan ng maaga, malaki ang chance na magamot natin yung breast cancer. Pero pag yan, pinatingnan nyo ng late na, then yung possibility na magamot natin yan is mas mababa. Since meron ng breast conservation ngayon,
mas maliit yung bukol, mas malaki yung probability na masave pa natin yung breast. Pero mas malaki yung bukol o mas marami, usually kailangan tanggalin ang breast. Ngayon, doon naman sa mga pasyente na merong strong family history ng breast cancer, I would suggest na kailangan talaga nila ng surveillance. Ibig sabihin, pagdating nila ng 40 years old, as much as possible, magpapamammography na sila. Maski na every year or every 2 years para mabantayan yung kanilang breast para if ever magkakaroon sila ng breast cancer, makukuha natin ng early. And so, ang probability ng cure is mataas. O, patikim pa lamang po yan yung mga narinig ninyo. Pero wag po kayong maaalarma dahil lahat po ng problema ay may solusyon. Di ba, Dok? Tama ka nga dyan, partner. Siyempre, kayo po ay kinakabahan na. Pero sa aming pagbabalik po, ipapakilala natin, partner, itong mineral drops na nakakatulong at pwede pong gamitin sa iyong breast para makaiwas po sa breast cancer. Siyempre, dito lang po yan sa aming pagbabalik sa Health TV Embassy. Gagaling ka na, gagaling na tayo sa Health TV Embassy. Tuturuan nila tayo.